Okay, let's solve this problem. So, three identical cylinders are stuck in a rigid pin as shown in the figure. So, each cylinder has a diameter of 500 millimeter and weight 400 Newton. So, the pin has a width of 800 millimeter. So, yung tanong niya, ano daw yung reaction dito sa point A? Ano daw yung reaction dito sa point F? So, provided na walang friction, no? yung yung cylinder tsaka yung surface. And then sa part 3, so may friction pero dito lang sa may wall. Okay? So ano naman daw yung frictional force dito sa E if there is a coefficient of friction between the wall and the cylinder. So yung coefficient of friction is 0.15. So first, wag maka-encounter din ng mga ganitong problem. So since need mo ng mga forces na, so probably kukunin mo first yung mga angles. So, para makuha natin yan, um, tinatrack muna natin yung mga center ng cylinder natin. So, for instance, ito yung center niya. Ganun din dito. Tsaka dito, no? Then after that, pwede natin ipang connect yan para, ayan, no? So, connect lang natin yung mga center to center kasi yung force dito mag-aaki yan normal dito sa surface. Okay? So, ngayon, alam natin na yung radius nung cylinder is 0.25 meters, no? Kasi 0.5 meters yung diameter niya. So, kumbaga, this one is 0.25 meters. Ito din is also 0.25 meters. Ganun din dito. This one is 0.25. This one is 0.25. So, meaning this one is also 0.25. And then, this one is also 0.25. So, which means, if we consider itong triangle na to, so, makuha natin yung length dito, di ba? Kasi meron kang 0.8 meters, minusan mo lang nung 0.25, minus mo rin yung 0.25 dito. So, makuha mo yung dimension dito, which is 0.8 minus 0.25 minus 0.25, that is 0.3 meters. So, okay na, no? So, alam mo na this one is 0.3, then this one is 0.5. So, meaning makukuha mo yung angle dito. So, alam naman natin na yung given is adjacent tsaka hypotenuse. So, gagamit ka ng cosine law. Cosine function. So, cosine theta is equivalent lang ng 0.3 divide 0.5. Or, yung theta is cosine inverse nung 0.3 over 0.5. Okay? So, cosine function kasi naka-right triangle. So, using your calculator, makukuha mo yung theta, which is 53.13 degrees. So, yung theta na yan is also equal sa theta dito sa baba, no? Kasi the same dimension dito tsaka dito. Sorry. Dito tsaka yung dito. Diba 0.5 din to? So, meaning, if you consider this triangle, this one is also theta. And then, kung theta to, so meaning theta din dito. Diba? Okay, no? I hope klaro yan. So, ngayon, yung weight ng every cylinder given, 400 Newton. Okay? So, mag-a-act talaga yan dyan sa centroid ng mga cylinder mo. So, okay na, no? So, alam na natin yung angle na theta. So, pwede na tayong gumawa ng free body diagram for each cylinder. Unahin ko muna yung sa itaas. Okay? Yung ito. So, walayin natin yan. Then, gawa natin ng free body diagram. So, bali dito, since this one is in contact dito sa soil, so meaning may normal force yan, or reaction kasi wala mang friction. So, yung normal force sa reaction, yun na din yan. So, meron tayo ditong RB. So, ganun din dito, sa point A, may contact din between yung cylinder tsaka cylinder mo. Ha? So, lagay natin, we have this RA. So, usually, for convenient,
ginagawa natin yan, pinoproject na lang natin yan dito sa centroid ng cylinder mo. So, kumbaga, ina-extend na lang natin yan. So, mas madali tignan, di ba? Okay? So, from this one, extend na natin yan. Ayan. So, ngayon, pwede mo nang kunin yung component ng RA. So, for the x-axis, so meron kang RA cosine ng theta, which is 53.13. For the y naman, di ba, yung y yun dito na. So, meaning sine yan, ha? So, meron ka ditong RA sine ng 53.13. So, since yung RA mo, ginawa mo na siyang component, so pwede mo natanggalin niya. So, kumbaga, ito lang yung matitirang force na lang sa free body diagram. So, it's very obvious na makuha mo yung RB by summation of forces along X, provided na meron ka ng value ng RA. So, by summation of forces along Y, equal to 0, lahat ng forces going up is taken as positive. So, thus, yung RA is just 400 divided by nung sine 53.13. Or, that is RA sine 53.13 minus 400 equal to 0. Wala tayong ibang force acting along Y. So, thus, yung RA is 400 divided by sine nung 53.13. So, meron ka ng RA na 500 Newton. Okay? So, ganun lang naman. Pwede rin ganito na. So, bali, ito na yung kanina. Ayan. Okay? Yan yung 500 na. So, pwede rin kunin yung RB. Kunin ko muna. So, summation of forces along X. Dapat ano yan? Ganyan, no? Kasi along X eh. So, tagalin natin. Okay. So, by summation of forces along X, so assume lang natin na lahat ng forces going to this direction is taken as positive. So, meron tayo ditong RB. Okay. And then, minus yung RA, which is 500 cosine 53.13. So, wala tayong ibang force, solve natin yung RB. Okay, pero anyway, yung concern lang naman sa problem is ano yung value ng RA. So, kumbaga, ito na yun. Pinakita ko lang kung paano kunin naman yung RB. So, pwede ka rin gumawa ng force polygon, di ba? Meron kang 400 Newton going down, no? Meron ka ditong RB. Then, aside from that, meron ka ditong RA, no? So, di ba yung angle nito, naka 53.13, di ba angle yan ng 3, 4, 5 na triangle? So, meaning, kung 3, 4, 5 to, so, ito 4, ito 3, ito 5. So, thus, yung RB is 300, yung RA is 500. Okay? So, pwede rin ganun. Ganun, na? Using the 3, 4, 5 slope or yung triangle. So, makikita mo, pareho lang naman. Okay, punta tayo sa pangalawang cylinder. So, yung next na pala na tanong is ano yung RF tsaka yung RE. So, yung RF muna kasi considering walang fraction pa yun. So, para ma-solve mo yung RF, need mo ng reaction dito sa point C. So, para makuha mo yung point C, need mong i-isolate itong cylinder na to. So, gawa natin ng free body diagram yan. Okay? So, bali ito yan. Ayan. Ito yan, ha. So, ngayon, meron ka ditong RD. Di ba? Kasi may contact yung wall tsaka itong cylinder. So, meron tayong reaction acting diyan. So, aside from that, meron ka ditong contact. No? Dito sa point C, so may reaction din dyan. Ha? So, meron ka namang RC dito. So, again, meron tayong mga theta dyan. So, yung RC, pwede nating gawing X and Y component yan. So, kumbaga, yung RC in terms of Y, that would be RC sine 53.13. And then, for the X-axis naman, yung X component niya, that would be RC cosine ng 53.13. So, for the reaction at A, okay, pwede natin tagalin yung reaction kasi ginawa natin yung component na. For dito naman sa reaction sa A, meron kang 500, ba? So, meaning, in terms of X, that would be 500 cosine of 53.13. In terms of Y naman, meron kang 500 sine 53.13. Okay, gawin na. So, ganun lang. Ha? So, parang ganito na. So, if you have this one na, pwede na tayo mag-summation of forces along Y.
So we can calculate the value of RC. Okay. So yung RC, sine 53.13 minus yung 400 minus itong 500 sine 53.13. So wala tayong ibang force acting downward. So pwede na tayo mag-equal to 0. And then we can now calculate the value of RC using our calculator. So yung makuha nating sagot is 1,000 Newton. Okay? So ganun lang naman na. Pwede rin ganito na. Pwede mong i-isolate yung dalawang cylinder. Na? So pag i-isolate mo yung dalawang cylinder, hindi mo may expose yung force or yung reaction dito sa point A. So parang ganito ba? Pwede mong i-isolate to. So may expose mo yun dito, may reaction ka. Ganun din dito, may reaction ka. Pero yung dito, may reaction dito pero kasi hindi mo parang isang isang system lang to sila. So may expose mo lang na force is yung reaction dito sa point C. Okay? So pwede natin i-extend yan. Ayan. So ito na yun ha. So kung kuha na natin ng component, so ganun pa rin, meron tayong theta dito. So parang ito lang man din yan, di ba? Ito yan siya. So ito yung theta mo. So kunin ko na lang to. So meron ko dito ang RC sine 53.13, tsaka yung ito. RC cosine 53.13. So ngayon, pag mag-summation of forces along Y tayo dito, so yung forces going up lang naman is yung first, yung RC sine 53.13, tsaka itong dalawang 400 na to. Di ba? The rest, horizontal. So pwede na tayo mag-equal to 0 kasi wala tayong ibang force acting dyan sa Y. Okay? So using our calculator, so ma-solve natin yung value ng RC which is yung 800 divided by sine 53.13. So pareho lang yung sagot. Okay? So kayo na yung magtansya no, ano yung gusto nyong solution kasi maraming way mag-solve ng mga ganitong problem. Okay, yung kung ako papiliin, ito yung gusto ko, yung mga ganito. Yung parang naka-domino. Pagkatapos mo dito, next dito. But you can use yung ganitong style na. Okay, so meron na tayong value for the RC, no? So pwede natin i-extend yan, considering naman itong bottom cylinder natin. So gawa natin ng free body diagram yan. And so bali mag-act lang dito is yung RC, yung reaction dito sa E, tsaka yung reaction dito sa F kasi may contact point yan sila na. So meron kang reaction sa F, tsaka reaction dito sa E. Okay? So ito yung next na tanong. Ano daw yung RF provided na walang friction pa? Kasi yung friction sa huling part yun eh. So we can assume na yung part 1 and 2, lahat yun wala pang friction. Okay? So anyway, magdepende man din yan sa choices na. So, tansyahin mo lang. Okay, so bali meron ka ditong theta, di ba? So pwede natin alam natin that is 53.13. So itong RC pwede natin i-break down yan into components. So this will be 100 cosine of 53.13. Tsaka ito 100 sine 53.13. No? Baka nga pala no, baka makalimutan ko. So pag meron kang RC dito na going to this direction, pagdating mo dito sa cylinder C, okay, yun dito, yung bottom cylinder, magiging ano yan, opposite in direction at the same magnitude na. Following Newton's law. Okay? So, I hope klaro yan. Alam nyo naman yan. So, ngayon, pwede na tayo mag-summation of forces along Y. So, yung forces na nag-act lang along Y is itong 400 at itong 1,000 sine 53.13. So, kumbaga, meron kang RF minus 400 minus 1,000 sine 53.13. So, the rest, lahat along x-axis. So, pwede na tayo mag-equal to 0. So, thus, yung RF natin is 1,199.999. So, sabihin na lang natin 1,200 Newton. Okay? So, yun lang. Okay, what if daw may coefficient of friction dito sa E? So, if may friction dyan, so yung mangyayari, so meron kang normal force dito sa E, and then meron kang frictional force.
Alam naman natin yung formula nito, masaya, di ba? Fun. So, masaya na. So, fun. So, kumbaga, yung FA, masolve mo yan once you have the value of NA. Yeah, yung value ng NA, masolve mo ba din siya considering summation of forces along X, no? Kasi kukunin mo yung component ng 1,000 in terms of X, that would be 1,000 cosine 53.13. Then, wala nang ibang force acting along X, ito lang, na? So, kumbaga, yung NA is just 1,000 cosine 53.13. Anyway, kinuha ko pa yung vertical component dito, pero yung gamitin ko lang yung summation of forces along X. Okay? So, yung NA minus yung 1,000 cosine 53.13 equal to 0. Thus, yung NA natin is 600 Newton. So, once you have the value of NA, so alam naman natin yung given na coefficient of friction is 0.15. So, for the formula na masaya, fun, so 0.15 nung 600, that would be 90 Newton. So, yan na yung sagot. Okay, so ganun lang na. Pwede nating isolve to using calculator only. Okay, nakaligtaan kong i-animate na. So anyway, so pwede rin sa calculator na. So pero kailangan natin ng trigger na. So dapat meron muna tayong reaction dito sa point A. Okay? Or kung gusto mong i-domino, pwede rin kahit dito na lang, no, yung reaction sa point B. Pwede man din. Okay, so bali meron dito akong RB. Then, di ba, masolve natin yung RB by just dapat talaga may RA ka na. Okay? So, yung RA natin, tulad nung kanina, so that would be 400. Alam naman natin yung theta, di ba? 53.13. So, 400 lang nung sine, 53.13. So, ito na yung RA mo. 500 na. So, cosine of that, yun na yung sa RB mo. So, 300. So, yung RB is 300 Newton. Okay, so meron tayo ditong RD tsaka RC na. Ito lang din yung kanina. Okay? So, may summation of forces X. So, ito na yan. Yung RA is 500. Cosine of that, so equal to 0. So, that's RB is 300. Okay, pagkatapos mo nito, pwede ka na pumunta sa mode complex. So, sa mode complex, first, okay, i-model muna natin yung 400. Yung mga ito na. So, first, yung angle niya, laging with respect to positive x-axis yan. So, kumbaga, it would be 400 angle 270 degrees. So, ito namang RB. Okay? So, punta ka ng mode complex. So, that would be 400 angle 270. Next is yung 300. Yung angle niya, di ba along, ano siya? Going to positive x-axis. Kumbaga, pwede ka 360, pwede rin 0. Next is yung 400. So, plus tayo ng 400 dito. Then, ganun pa rin. Yung angle is 270. So, wala tayong ibang force, di ba? So, pwede mag-equal yan. So, ito yung makukuha mo. 300 minus 800 I. Okay? Next, 400 yan. Equal. So, kung makikita mo, di ba, yung ginawa mo lang, sinum up mo lang, yung parang kinuha mo yung resultant ng RB, yung 400, yung dalawang 400. So, ipaparesist mo siya dito sa RB, tsaka yung RC. So, kumbaga, sila yung babangga nito. Kasi ginawa mo siyang, resultant eh. So, yung natitirang force na lang is ito lang sila. Si RD tsaka si RC. So, kumbaga, itong 300 na to, para to sa net force, no? Dito sa net force acting along X. So, kumbaga, yung 300, yan yung RC cosine 53.13 minus yung RD. Okay? And then, for the 800 naman, dito yun sa baba, no? Yung gumata ka ganyan. Anyway, bayan mo na. Naintindihan nyo naman yan. Okay, so next is yung 800. Yung 800, that is negative, meaning going down yan. So, yung magre-resist itong vertical going up na RC sine 53.13. So, for the 800, so yan naman yung sa RC sine 53.13. So, gawin ko ng positive na kasi
Di ba? Mag-equal ka man yan. So, meaning, yung RC is just 800 over sine 53.13. So, yun na yun. So, kumbaga, after mo makuha yung dito, kukunin mo lang yung 800 dyan, then i-divide mo lang kasi alam mo naman na yung natitirang force, ito R naman to, di ba? Acting along X. Yung RC, yun lang yung maka-generate ng vertical component. So, i-divide mo na siya ng sine 53.13. Okay? So, lagay na lang natin to sa C na para hindi na tayo susulat. So, meron kang 1,000. Okay? So, pwede rin i-ano na natin 1,000. Store to C. So, once you have that, so, yung C, so, yung C ka na, angle. So, ano yung angle niya? So, pagdating mo dito sa bottom cylinder, yung dito, di ba yung force dito, babaliktad na. Kumbaga, they would be going to this direction. No? So, meaning yung angle niya, magiging ganito. So, extend mo lang yan, di ba alam mo naman na yung angle dito is yung ganito. Di ba ito yan? So, alam mo, yung angle dito, yun yung 53.13. So, ito yung 53.13. So, meaning, with respect to positive x-axis, yung angle mo is 180 plus yung theta. Okay? So, ganun yung ilalagay mo dito. So, this is 180 plus yung theta natin, which is 53.13. Next is yung 400. So, yung 400 naman, yung angle niya, 270. Di ba? So, meaning, makukuha mo yung resultant dito, no? So, which is babanggain nung reaction mo dito, tsaka reaction mo dito. So, kumbaga, kabaliktaran sila nung direksyon nito. So, meron ka ng reaction dito sa F, no? Na negative 1199.999 or that is negative 1,200. And then, for reaction naman dito sa E, that would be 600. Okay? So, ganun lang. No? So, kumbaga, ayan. Okay. So, mode complex, so we have 400. Ito siya, itong angle dito, tsaka itong angle dito. Pareho yan, no? Kasi vertical angle theorem. Okay, so we have 400 angle, 270. Then, itong 1,000, that would be angle 180 plus 53.15. So, yun yung ginawa ko kanina dito. Diba yung C natin, 1,000 yan. So, meron ka makakuhang ito, negative 600 minus 11,999. So, ito na yan. So, pwede natin gawin yung negative 600 minus 1,200. Ay. So, again, yung negative 600, meaning going yan dito sa direction na to. So, which is, yung magre-resist, ito, no? So, yun na yung reaction mo sa E. Okay? So, yun na yung reaction mo dyan. Yung negative 1 to naman, so, ito, yun yung going down, no? So, yung magre-resist nito, ito naman si F. So, ito na yun, no? So, kumbaga, ito siya, that is your RF. Okay? So, yung sagot for part 2 is 1,200. And then, for part C naman, kasi kailangan mo lang naman ng fraction, di ba? So, meaning, meron kang NA dito, then meron kang fraction, which is masaya, na? Yan, na-compute mo naman yung NA, di ba? Ito naman din yun, which is 600. So, multiply mo na lang ng 0.15. So, may sagot ka na. Okay, so ganoon naman, no? If you use calculator techniques using mode complex. So, I think yun lang, na? So, see you around. Thank you.